sino-sino po ba yung mga high risk na magkaroon ng breast cancer? Okay. Sino-sino ba ang high risk? Number one, family history. Sabi nila, mas malamang na magkakaroon ka ng cancer kung ang nanay mo, kapatid mo, kamag-anak mo ay namatay sa breast cancer. I would say na kapag ang pamilya mo ay exposed sa breast cancer dahil sama-sama kayong kumakain, so ang kultura nyo sa pagkain ay pare-parehong kinahiligan. Kaya ang sabi na sa gene, ako naman, ang puntos namin dito, opinion namin dito ay nasa pagkain ng pamilya. Katulad ni Angelina Jolie, dahil namatay ang mother niya sa breast cancer, so tinanggal niya ang both breast niya para hindi na siya magka-breast cancer. Not knowing, tanggalin mo ang kanang breast, kung hindi kakakain ng tama, pupunta rin yan sa ibang parte ng ating katawan. So, yan ang ating masasabi sa family history. Wrong food of choices ang kadahilanan kung bakit high risk ka sa breast cancer. Tulad ng mahilig ka sa matatamis, mahilig ka sa mga processed meat tulad ng ham, spam, hotdog, bacon, yung mga masasarap, yan ay nakakakos ng acidity sa ating katawan. So acidic environment ay tirahan ng cancer. Exposure to radiation, usually akala natin kailangan natin magpa-mammogram for a yearly check-up. Pero yung constant trauma sa ating breast, kasi pagka nagpa-mammogram ka, kanilang pinipisa ang iyong breast, and then i-expose ka sa radiation para i-examine kung meron kang bukol. Subalit, lingid sa ating kaalaman, ito pala ay mas lalo ka nagiging high risk dahil sa trauma na ibinibigay sa breast at yung exposure sa radiation. So, iwasan natin ang mammogram. Birth control pills. Ang mga kababaihan ay binibigyan ng mga birth control pills. Hindi nila alam na ang estrogen na meron ang birth control pills ay nagkukos ng cellular growth at kapag sobra ang estrogen, high risk ka na magkaroon ng breast cancer. Yung paggamit ng deodorant, ang parabens ay isang chemical na matatagpuan sa deodorant. Ang parabens ay may estrogenic activity sa human breast, kaya nakakakos ng breast cancer. Ang pagkakaroon ng consistent presence ng parabens sa breast tissue at ang proximity nito sa ating kilikili ay siyang dahilan para makapasok through dermal route ang chemical na to na pwede mag-cause ng breast cancer. So, wag na tayong gumamit ng deodorant, gumamit na lang tayo ng natural lang na mga deodorant. Underwire brush. Ano yung underwire brush na ito? Yung matigas na bakal sa ating bra ay nag-i-impede ng blood flow sa ating breast kung kaya't naapektuhan ng sirkulasyon at high risk ka sa breast cancer. Yung mahilig uminom ng gamot, mga antibiotics, synthetic drugs, mga painkillers, ito ay toxins, chemicals sa ating katawan. Ito ay nagpapabaksak sa ating immune system na siyang nagiging dahilan para tayo ay manghina at walang panlaban sa mga cancer na yan. Cosmetic implants, mga kababaihan, gusto magpaganda. Ito ay foreign body sa katawan, nagkakos ng cellular activity. Kaya high risk ka sa breast cancer. Yung umiinom ng alcohol, nagsisigarilyo at exposed sa stress, Ang alcohol at ang nicotine sa cigarette ay foreign body na toxic chemical na nagkakaroon ng breast cancer causing chemical. Ang stress ay nagproproduce ng acid environment. Ito ay tirahan ng cancer. So, itong lahat ng ito ay masasabi natin kapag ikaw ay exposed dito, ikaw ay high risk para magkaroon ng breast cancer. Aside from that, Ate Mirna, dun sa mga factors na yan, ano pa yung mga natuklasan mo tungkol sa breast cancer? Siguro, dapat ito ay ating malaman. Unang-una, yung pagkakaroon ng isang simptomas ng breast cancer ay pagkakaroon ng bukol sa Mm. breast. Hindi lahat ng bukol na na-discover mo sa iyong breast ay cancerous or malignant cancer. So kailangan tayo ay huwag matakot kung may nakapatayong bukol. Mm. Maaaring benign kapag ito ay round and oval in shape, gumagalaw siya at lumiliit siya after menstruation. So pag may nakapakang bukol, wag lang matakot, Alamin natin kung ito ay malignant ba ito. Kung halimbawa malignant siya, ano ang pagkakaiba ng malignant sa benign? Ang malignant ay di gumagalaw at di lumiliit after menstruation. At ito ay may kasama pang ibang mga simptomas tulad ng pagbabago ng texture ng breast na parang orange. Ang tawag dito ay pio de orang. May kunot
na bumabalot sa kanilang breast, no? At ang bukol ay matigas at irregular ang shape. So, kailangan ito ay malaman natin paano mag-examine ng ating breast. So, humarap ka sa salamin. Tingnan mo ang iyong breast. Ang nipple mo ba ay naging inverted? Meron bang liquid discharge? Namamaga ba? May dimpling ba? Pareho ba sila ng size ng kaliwa at kanan? O asymmetrical? May pagbabago, may dimpling, may pamamaga, may kaliskis, may sugat, may weeping wound. Yung weeping wound na tinatawag, typical of a breast cancer, na wound that doesn't heal. Kahit na anong gawin mo, hindi siya gumagaling kapag ito ay breast cancer. So yan ay iyong examinin, humarap ka sa salamin, o kaya humiga ka. Iyong itaas ang kaliwang kamay at gamitin ng 4 na daliri sa kanan at paikutin mo sa iyong breast mula sa utong palabas hanggang sa may kilikili. So kung may makapakang bukol, dun mo malalaman kung meron kang bukol. Alam mo, ang breast cancer shouldn't be a death sentence. Hindi dapat. Kasi kung maaga mo naagapan ito at an early stage, mula sa maliit na bukol, huwag mo nang palalain para maging bulok. Yung iba dito, dahil nga natatakot silang magpatingin, isang kisap mata, bulok na yung kanilang breast, no, when it's too late already. So at the onset na may nakapakang bukol, kailangan ito ay alagaan mo na. Mag-change ka na ng lifestyle, no? Sapagkat if you say no to meat, processed meat, at saka mga sweets, no, mga pagkain ng cancer, if you switch to plant-based diet at minantain mo ang kalinisan ng iyong colon, you will not fear cancer anymore. Just say no to baboy, baka, chicken. Don't touch it, don't eat it, then breast cancer will not be a death sentence. So, what to do? If you've been diagnosed with breast cancer, ano bang dapat gawin, no? Kung ikaw yung na-diagnose. Siyempre, sinabi ng doktor, may breast cancer ka. Aba, siyempre matatakot ka, manenervous ka. Remember, ang stress is high risk ka. The more na na-stress ka, natakot ka, lalo kang nagka-create ng isang acidic environment, no? So, huwag kang matakot, humalma ka lang, mag-pray ka lang. Yan ang first step. Pray ka lang para ang Panginoon Diyos ay magbigay sa iyo ng wisdom, what to do, no? So, dalawang klase lang to treat breast cancer. Isang conventional, which is cut, burn, and poison, or surgery, chemo, and radiation. At may tinatawag na isang alternatibong pamamaraan. So, alamin mo ang mga pros and cons. Ano ang conventional? So, chemo, radiation, surgery. Pag surgery, hindi ka nag-change ng lifestyle, pupunta naman sa ibang parte ng katawan. Pag chemo and radiation, papatayin niya ang good and bad cells. Anong mangyayari? Babaksak ang iyong immune system, malalagas ang iyong mga buhok, tapos ikaw ay hindi mo mapagtatagumpayan o malabanan ang pagdami ng cancer, no? So yan, iyong pag-aralan ng mga pros and cons. Pag bumaksak ang iyong immune system, ikaw ay hindi pa rin nag-change ng lifestyle, dadami pa rin ang cancer cells sa katawan mo. So ang alternatibong pamamaraan dito sa Tree of Life, ang ating goal ay to increase immune system ng mega dose of vitamin C, tanggalin ng toxins and acids through hydrocolonics para mag-create ng isang alkaline environment, and then we start cancer cells to death sa pamamagitan ng di pagkain ng kanilang pagkain, yung matamis at processed meat. Ito ang aming sinasabi sa pasyente. Then kapag sinunod nila ang tamang pagkain, say no to sweets and processed meat, you will not fear cancer anymore. Pero ang problema naman sa alternatibong pamamaraan, very tempting kung kinagaliwan mo ang baboy, baka, chicken, matatamis, nung mga bata-bata ka pa. Yung iba, challenge talaga, struggle talaga to, hindi nila kinakaya. So, hindi nila mapagtagumpayan ang alternatibong pamamaraan ng pagtitreat ng breast cancer. So, yung iba, ina-advise namin kung hindi sila makasunod, no, o kaya semi-sunod ang tinatawag, hindi talagang 100% compliance, you might as well go through both sides, which is conventional type and alternative type. So habang bumabagsak ang immune system mo, pataasin mo ang immune system mo sa mega dose of vitamin C at paglilinis ng colon para lumakas ka. Ang lifestyle change para labanan ang breast cancer, ang pinaka-epektibo, pinakamurang pamamaraan para labanan ang breast cancer. Say no sa 4 na A, alak, 4 na paa, asukal, asin. Say no. Don't look at it, don't touch it, don't eat it. Consider it
poison. Say no to stress. Kapag ikaw ay may problema, naku, ipasa Diyos mo na lang, huwag ka nang mag-isip. Karamihan ng pasyente namin pumupunta rito na mayroong breast cancer ay dahil na nagkaroon ng malaking trauma, problema sa pamilya, nakapaghiwalay, talo ka kasi magkakaroon ka ng sakit. So, say no to stress. And of course, magpa-araw ka with fresh air before 9 o'clock at after 3 p.m. sapagkat mataas ito sa vitamin D na may cancer killer effect at saka yung oxygen. Kapag ikaw ay nagpa-araw with oxygen, fresh air, oxygen na pumapasok ay nakakatulong para labanan ng cancer. Of course, ang exercise every day. Ito ay nag-i-increase ng circulation para lumakas tayo. At of course, panatili natin malinis ang ating colon, mag-coffee enema ka everyday para malinis ang ating colon. Ang cancer is a lifestyle disease. So therefore, if you change your lifestyle, we guarantee you can combat cancer in the natural way. Ano po ba yung diet na mainam to fight breast cancer? Of course, na-mention ko na kanina, say no to 4 na A, no? Alak, asukal, 4 na paa, baka, baboy, chicken, and then asin, no? So, ano ang dapat kainin? Whole food, plant-based diet. Yung something na pinitas mo sa ground. If you eat living food, you live. Kasi minsan, ano bang kakainin? Plant-based. So, gulay, yung anything na pinitas sa ground. Yun ay living food. If you eat dead food, you die. So, yun ang ating premise. Breast cancer fighting diet natin. Plant-based. So, meron tayong whole grains tulad ng oatmeal, quinoa, rolled oats, brown rice, yan ay whole grain yan, no? Legumes, ano-ano ba ang legumes? Ito ay yung mga beans, lentil, chickpea, ayan, yan ang legumes, no? Ang mga nuts and seeds, alam naman natin, mga nuts, lahat ng klaseng nuts, almond, cashew, pistachio, peanut, hazelnut, macadamia, pine nuts. Ito pag kinain natin, always remember, ibababad natin sila overnight para matanggal ang mga toxins nila at matanggal ang mga acid para sila ay maging alkaline at friendly sa katawan, no? Tanggalin ang mga toxins. Ang mga seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, chia seeds, yan ay maganda. Fruits, berries, tomatoes, ito mga cancer-fighting foods, ano? Mataas sa lycopene, ang berries ay talagang mataas sa antioxidant at ito ay panglaban ng cancer. Vegetables, mga cruciferous vegetables tulad ng cabbage, broccoli, cauliflower, green leafy vegetables, ito ay mataas sa antioxidant at ito ay may breast cancer fighting food ito. Carrots, mataas sa lycopene, carotenoids, mushrooms. This yung sa nakikita natin sa ating screen, they all have anti-cancer property. Natural, fresh, organic, unprocessed. Ibig sabihin, go for it. Pag natural, ibig sabihin hindi mo siya nilagyan ng mga chemicals, unprocessed siya. So, ang milk ba ay okay? Remember, ang milk ay galing sa animals, prinoseso. So, say no to milk. Ang coffee ba pwede? Say no to coffee. Kasi ang coffee ay isa sa mga nakakakos ng hyperacidity at ito ay alam natin, ang acid environment ay tirahan ng cancer. So, say no to coffee, to milk. We go for yung mga pinitas sa ground, pinulot sa ground. Yan, we go for it unprocessed, all natural. Ito naman, na-mention ko na, mga meat, sugar, matatamis, yung mga pagkain ng cancer, yan ay pinatunayan ng Department of Health noon, World Health Organization, na ito ay pagkain ng cancer, mga fried foods, processed food, white flour, white rice. So instead of white rice, black rice, brown rice na lang ang kainin natin. Cookies, crackers, yan ay mga foods to avoid. Okay. Ano yung mga nakita ninyo, Ate Mirna, na effective para labanan yung breast cancer based dun sa mga ginawa ninyo sa inyo pong mga pasyente dyan, lalo na dun sa mga stage 1 and 2 natin na na-handle? Of course, top of the line namin ay hydrocolonics, with the premise na ang malinis na colon ay susi sa kagalingan ng breast cancer dahil natatanggal ang acid at toxins na tirahan ng cancer. Kaya pagka hindi acidic ang environment, 100% ng oxygen ay makakapasok sa ating katawan. Alam natin na kapag acidic at anaerobic environment ay
tirahan ng cancer. So yan ang pamamaraan para labanan ang breast cancer. Number 2 dito ay yung juicing therapy natin. Ito ay power pack, ito ay vitamin A to Z, nandyan na, superfood, punong-puno ng phytochemicals, micronutrients para siyang IV na pinasok mo sa katawan ng pasyente para mapataas ang kanilang immune system. Kaya ini-strengthen niya, nini-nourish niya ang ating cells at pina-flush ang toxins. Of course, ang herbal therapy natin ay makikita natin sa halamanan. Dapat natin makilala to. Ang top of the line natin ay chichirika, guyabano leaves, serpentina, malunggay, paragis. Ito ay halamang gamot na pakukuluan mo sa isang kaldero. Huwag mong tatakpan for 15 minutes at low fire. Uminom ka nito 1 glass 5 times a day. At of course, huwag mong uulitin yung pinakuluan kasi wala na yung kanyang effectivity. Of course, last but not the least, yung ating mega dose of vitamin C drip. Ito ay punong-puno ng vitamin C. Ito yung aming counterpart ng chemoradiation para palakasin ang kanilang immune system. Tuloy-tuloy mo lang ang mega dose of vitamin C, talagang lumalakas ang pasyente, nawawala ang kanilang mga side effects, yung mga panghihina nila, lumalakas sila. B17. Sabi nila, ang breast cancer is a B17 deficiency. So kung bibigyan mo sila ng B17 supplement, nasusuplayan mo yung B17 deficiency, kaya napagtatagumpayan nila ang cancer. Of course, na-mention na natin ang plant-based diet. Ito yung tinatawag nating healing foods, foods that heal, foods that cure, superfood na lumalakas at nakaka-recover ang pasyente sapagkat we starve cancer cells to death if we eat the right food. And then meron tayong rectal ozone. Nagsasend tayo ng oxygen supply through our anus upang sa ganon ay magkaroon ng punong-puno ng oxygen at hindi magkulang. Kaya nakaka-recover siya madali dahil na-address natin ang oxygen deficiency.